Ayun, so isang madugong evening sa inyo guys, June 20, 2024. So laglag pa rin yung market natin, no? So kanina medyo malakas yung drop ni PSE natin, maabot siya ng negative 0.7 bago parang biglang hinatak nung pre-close and then nag-close na lang tayo sa kanya ng negative 0.34. Pero bad pa rin yung sign, di ba? So banggit natin kahapon. Kasi wala pa rin yung foreigners, ayan. So another net foreign sell. Bumigay nga si GGS natin, di ba? Siya yung nag-cause ng drop ng market natin kanina. So meron tayong laki 552 million, 0.19 million na net foreign sales sa market. So may konting breakdown. So lumalaban naman siya pero tingnan natin hanggang bukas 6,344.56. So alam ko si GGS lang yung pinakamalakas yung drop. Pero meron din maraming ibang blue chips pero meron dito si Converge. Medyo tumataas yung price action natin sa kanya. Kabaliktaran ni GGS. So, tingnan natin kung ano nangyari sa mga price action naman nila. So, ito nga po yung mga trending stocks natin for today, Thursday. At meron pa tayong isang trading day, si Converge, nanguna sa listahan. So, di ba kahapon, nabanggit natin yung ongoing pa rin pala yung talk sa Sky Cable ni ABS-CBN, itong si Converge. So, parang gusto niya talaga bilhin. Last time, hindi natuloy yung pagbili niya kasi yung utang, marami yatang utang si Sky Cable natin. So tingnan natin, mali mo, siya yung nagpapagalaw kay Converge. So meron siyang up move na 4.38% for today's trading natin. Tapos ito, good news pa, meron siyang 23.6 million net foreign buy. So bumalik nga sa uptrend si Converge natin. So kabaliktaran naman itong si GGS natin. So laki ng drop niya. Negative 6.09%. So nagsawa na rin siguro yung mga holders niya. At yan, yung mga weekends natin, nalalaglag na. So negative 6.09%. Malaki yung drop na yan. And meron siyang 86.12 million na net foreign sell. Noong mga nakaraan, nagdi-net foreign sell talaga itong si GGS naman natin. So kahit anong ganda ng funda, kung ayaw ng market natin, so nga pala, nagtataka tayo bakit patuloy na lumalabas yung net foreign sell sa market samantalang sa US natin, hindi naman ganoon kalaki yung mga drop nila. Kagabi holiday pala sa US market. So, ang nakikita ko lang sa kanya, bukod sa mahina yung piso, mataas ng konti yung inflation, pero siguro ang pinakamalala dyan yung nangyari doon sa South China Sea. Kung napansin nyo, di ba? So, grabe yung ginawa ng Chekwa doon sa boat ng Philippines, di ba? Parang binutas yata na yung rubber boat nila, binutas yata ng kutsilyo. So may mga accident pa na nangyari. So medyo nag-escalate yun eh. So alam mo naman, medyo olat sa mga Pinoy, di ba? Pagdating doon kung walang support ng US. Kasi China yung malaki yun eh. So anyway, tingnan natin. Pero parang yun yung nakikita ko na global Philippine sentiment. Kaya tayo lang yung medyo kakaiba yung galawan sa Southeast Asia naman. Okay, so tingnan natin for the few days. Tapos yan, natuloy ulit. Boy na naman si RCI natin. So second day na nag-up yung galaw niya o third day, nag-up siya ng 10.56%. Pero meron siyang 487K na net foreign sell dito sa market. Tapos si Plus, nabuhay si Plus, no? Gusto ulit mag-breakout, 3.3%. And malakas siya, 32.85 million net foreign buy. So, malakas yung backer nitong C Plus natin. Ito naman si Lotto, nag-up siya 9.66%. Kahapon nga, parang kahapon hindi siya masyadong gumalaw, no? Pero lumabas na kahapon pa yung news na meron siyang gano'ng katagal ba yun? 5-year contract sa pag-core natin with regards sa e-lotto. So, nag-bite siya doon. Pero maganda sa business yan kasi online. Yung e-lotto yan yung pinag-usapan nila. So, makakatulong kay lotto natin yan. So, meron siyang 2.3 million na net foreign buy. Tapos, nilagay na lang natin si Web kasi itong si dito, hindi man gumagalaw yung price action niya. So, nilagay na lang natin si Web kasi nag-trending last time. Meron siyang up move, so bumawi siya. Meron siyang bounce na 8.42%. So negative 30.3K net foreign sell dito sa markets naman natin. Ayan. So wala tayong maasahan muna sa mga big caps na stocks. Kita mo naman, palabas kasi po yung ating mga foreigners. So siguro si Converge, medyo isolated siya kasi meron siyang
catalyst na nababalita, di ba? So yun nga, yun po ang ating Sky Cable. Okay? So yun po yung galawan sa market. Disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual po, please don't forget to read. Yung ating blog is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palavi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So medyo mahirap yung ating mga trades ngayon kasi nga yung ating mga majority ng stocks hindi maganda, di ba? So, nandito lang tayo sa mga trending stocks, gumagalaw naman. And then, follow mo po ako dito or subscribe ka lang, sabi nga natin, para updated ka sa trending stocks review. Pababa din yung, yung views natin. Company reviews, yung mga sample trades dito sa PSE market. Check mo lang po yan. Basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSE stock market. Sali-samahan and then follow mo lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ka to, nakabawi na kaya si Cryptos natin. Subukan nating silipin. Hindi ko nakita eh. Nabuksan ko siya dito pero hindi ko pa siya nasilip. Sa social media, follow mo lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders. So pili ka na lang po sa dalawa, Bodega Peak sa mga articles sa local market, dito sa US at saka dito sa bandang Cryptos. Twitter, yung mga news natin, i-double check mo na lang po yan. So tingnan nga natin yung pinaka-news pala natin dito sa kanya. Ito, yan, nangunguna si Converge at saka si ABS-CBN. So pinag-uusapan ulit yung, hindi naman daw nag-deny. Wala pa naman yata fully confirmed, di ba? Pero hindi naman dineny na hindi sila nag-uusap. So parang ganun na rin, di ba? So Converge ICT, Dennis Uy remains in play for financially troubled Sky Cable, which is currently up for sale by ABS-CBN. Okay? So ito yung pinaka-summary. Dito muna tayo sa summary ng markets natin. So malakas pa nga din, no? Noong umaga, nag-verde na siya eh. 30, yung sinilip ko mga alas 10, 30 million net foreign buy. Pero ayan, nag-net foreign sell pa rin tayo. Umabot nga tayo na negative 0.7 kanina pero nag-jump na lang siya pre-close, negative 0.34%. So tinamaan tayo dito sa, sino ba dito? Finance, minus 0.69 at saka dito sa services, minus 0.68. So panalo pala si mining. Maraming CFNI yata to. Nag-up siya ng 1.61%. Okay? So foreign funds sold, BDO, BPI, East West, Security Bank, APF, Genmer, SCC, CNPF, DNL, EMI, Aboites, AGI, BMC, JT Cap, Alicrits, MEG, Emirates, RCR, dito SEB, ICT at saka si Bloom. And ito yung mga binili ng foreigners, CBC, Metrobank, ACN, Keeper, ABA, AC, Eritz, Robinson, Globetel, Converge, at saka si SEB naman natin. Security Bank, ICE 40 billion in new loans within the next 2 years. JT Cap, konti lang, no? 0.7. May launch its own REIT once federal land is able to bolster its recurring income. So, Dennis Uy pa rin kanina. Tapos, nung umaga, nangunguna talaga si GGS, ba? Yung mga losers natin. CNPF, ICT, BDO, Jollibee. Okay, so pero si GGS yung sinagat kanina umabot ng 6%. So IDC, okay, so tapos na ba si IDC? Gumalaw siya kapon, di ba? Unit entered GBA for Puerto Princesa project. Santras Holding secured 17 million loan from its parent company. IDC, okay, meron na yan. Share buyback tayo, Robinsons, Mrs. G, Costco, Ali, Aboites. Ayan, so sila po yung merong share buyback. So Bloomberry may be hurt by Philippines junket boost. Ayan. So pero makakatulong naman daw yung yung kanyang bagong tayo na casino pero until next year pa siguro yan. So merong article dito si Philstar, kind of development that I was talking about a couple days ago when I said hotel and tourism industry is in a
growth phase. Okay. So real estate in an investment portfolio kasi hindi maganda. Yung mga big caps natin, wala. So REITs lang yung medyo stable ngayon yung galaw eh. SEC approves Megawide's 5 billion bond offering. Cebu Pacific will be offering Cebu Palawan flights. JT Cap plans REIT. Lotto, so ito yan secures 4 billion 5-year contract with PCSO for electronic lotto. Tel Mayabang said that its deposits balance reached 32 billion in May. Tapos, pero holiday sa US market, diba? Hindi siya gumalaw kagabi. So, Lotto, ayan. So, okay na yung franchise niya. Kaya siguro nagtatry na mag-breakout itong si Lotto naman natin. Ayan. So, si Plus pala yung nasa isip ko. Umakyat siya for today's trading naman natin. Okay. So, wala tayong reference sa US market kasi Juneteenth. Ano ba to? Juneteenth day holiday po sa US market. Okay po. So yun yung mga news natin. And then patalastas ulit doon sa ating mga viewers po, yung mga gusto pong sumali sa trading group. I-double check niyo lang po yung ating Patreon channel. So kung gusto mo ng guides sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito. Okay? So double check mo na po yan. So tignan natin yung ating andap-andap si PSE natin. Pero may bad sign siya kung wala pa rin siguro tayong good candle by tomorrow. Medyo nag-breakdown na siya. So parang hindi na ito yung parang hindi na tong trading range yung tinitingnan natin sa kanya. Kasi last time nung nagkaroon naman siya ng mga drop dito, mapapansin mo na sideways lang talaga yung galawan niya. Ito parang ito yung position na to, yung closing natin na 6344, parang ito. So medyo negative pessimistic tayo ngayon kasi nga kita mo naman yung net foreign sale nga natin. Hindi siya tumitigil 552 million na naman net foreign sale dito sa ating market. So mukhang magkakaroon tayo ng breakdown. For the coming few days dito kay PSE hanggat wala pa rin tayong net foreign buy na nakikita sa kanya. Malit lang, negative 0.34 kasi medyo nag-bounce siya kanina pero not so good yung nakikita natin. So parang on the way ulit sa sa oversold condition itong si PSE. So, ano ba ang tansya mo bakit bumabagsak si PSE? So, nandun naman lahat ng sign, di ba? So, medyo mataas ng konti yung inflation, yung ating interest rates mataas, yung ating piso, nadidevalue si piso, di ba? Halos mag 59 peso na. Nakita ko yung yung mga patutsado ni dating spokesperson Harry Roque, di ba? So nakita mo yung mga vlog niya sa YouTube. Tapos yun nga yung tension doon sa South China Sea. So ang daming negative news na pwede nating ituro bakit ayaw bumalik o lumalabas yung mga foreigners dito sa market. Okay? So ang nagpa-drop sa atin si GGS nga po, nag-drop siya ng 6%. So ano ba to? Magandang company ba to o Subaru na si GGS natin kasi ayaw tumigil yung yung drop mamaya. Tignan natin yung trend. BDO minus 2.61 pati si BDO. So laglag din ICT minus 1.8. Jollibee is 2.6%. Pero bumawi ng konti si Converge, nag-up nga po siya tuloy yung uptrend ni Converge natin 4%. Sino pa? Maliit yung iba. So 0.15 si MBT. Si BPI is 0.78. Ali, nag-drop din pala siya. 1.26%. And CNPF. So nagko-correct na. So tapos na yung uptrend ni CNPF natin. 1, 2, 3, 4, 5. So after 5 na upcycle, saka siya nagkakaroon ng downtrend. So negative 3.85%. AC, umakyat siya 1.56. And then the rest is maliit na lang yung galaw niya. So yung mga losers, yun nga po si GGS at saka si BDO naman natin. Okay? So yung pinaka-winners natin, hanap tayo ng may volume. RCI, laki ng volume ni RCI. Baka namimili na si Libiste. Kasi nag-ano na siya 20 million yung niya. Kung hindi yan cross trades, abangan natin yung niya. Yung disclosure sa susunod na araw. Lotto, nag-up pala si Lotto kanina. So 9%, SSP, 2 trades lang. SSP Web, ayan. So medyo malakas kaya binalik natin sa trending stocks. Aslag, so nandito yung mga traders natin, CTS, 6%. Ba, isang candle lang, isang up lang si Si STN, nabuhay ulit 4%. Converge nga po, 4% plus, pa-breakout ulit.
3.3. Marami palang gumalaw ngayon eh. Pero ano, yung mga small caps majority. So dito naman sa losers, ito medyo significant din. MRC, so nag-drop siya ng laki 10%. Pinma, 8.23%. GGS, 6%. Double Dragon, nag-ano na rin, pagod na yata. 5%. FNI, 5%. Sino sa mining yung nagpaakyat? Kala ko ito. Nag-drop pala siya eh. Tapos IMI, 3%. Union Bank, 4%. ANI, 3%. So, laglagan pa rin. Fruit, 2%. Ionics, 2%. SPNEC, 2%. Okay, so parang mas marami nga yung nag-drop. Pero marami din yung nakita natin na medyo gumalaw yung price action naman nila. Okay, so yun lang yung nakita natin. Tingin tayo dito sa US market. Okay, so meron na siyang futures. Malakas siya, oh. So 0.6 Nasdaq, Dow Futures 0.09, and then S&P 0.4%. So mukhang gagalaw ng malakas dito sa sa US market natin mamaya after ng holidays. Ayan, so yung chart natin, ayan, buti naman bumalik na si European markets. Pa-drop din sila pero tignan mo dito. Sa Asian markets, yung mga major currencies natin, major stocks pala, indices, Hang Seng, sino pa? Shenzhen, so nag-drop siya, pero the rest of Asia is nag-bounce naman. Okay? So medyo mix yung Asian market pero parang maganda mamaya yung Europe at saka US market. So siguro yan din siguro bakit nagbo-bounce na si Bitcoin natin. So 66K si Bitcoin. Ba't nawawala yung chart natin dito? Okay. 66K si Bitcoin, Ethereum 3.6. Ayan, pataas din yung mga candles natin. At balik sa 600 si BNB naman. Ayan. So bouncy, si Ton, 5%, si ABAX 4%. Tapos sino pa? Near USD is 8.49%. Okay? So mukhang babawi tayo. Hopefully, bumawi na tayo bukas. Pag-bad pa rin yung market, yung itsura ng market natin, so talaga may problema sa Philippines. Although marami nga yung nabanggit natin sa kanya, pero confirmed, di ba? Kapag net foreign shell pa rin nakita natin. Halimbawa, mag-close si US market natin, maganda naman yung close niya. Pero tayo bukas, kulelat ulit. So asahan mo, yun na yung pinaka-reason natin. So, ang aga namang ghost month na ito. June pa lang tayo, di ba? So, pero makita mo, sobrang hina ng PSE. Kasi nag-ano siya yun eh. Parang considered na lower low na rin to, no? Kasi red pa rin naman kasi yung closing natin. Okay, so anyway, no choice tayo kundi mag-antay na mag-bounce ulit si market. So Converge, so babalik tayo dun sa usapan natin sa kanya last time bago siya nag-pull back. Last time is, so support na natin yan, 10.3. So ito yung dati, di ba? 11.4, 11.5. So ito ilalagay natin. Sige, 11.6. So maganda yung niya, yung galawan niya kasi meron siyang kahit paano. Pero kahapon, ito pala, nag-90 million net foreign sale kahapon, no? Pero anyway, nag-up siya. So, 23.6 million, bumalik ng konti. And, nag-i-spike siya, 4.38%. So, medyo confirm yung uptrend kasi makikita mo naman, di ba, obvious naman, medyo higher low yung galaw ni Converge natin. So, okay, buti naman kahit pa paano. May big caps tayo na gumagalaw. So, hopefully bukas umabot tayo Friday, no? Dito sa 11.6. So, okay naman yung RSI. And okay na rin yung kahit paano. So medyo bumabalik na yung sigla ng MACD formation. So alam mo na yung pinakakadalis ABS-CBN, Sky Cable. Next, GGS. Wala naman ako makita na reason bakit malakas yung drop. Last time namigay siya dito, 1.28% ng dividends. And tinitingnan ko siya, okay na. Actually, okay naman yung earnings niya. Pero ayaw lang sa kanya ng mga investors natin. Baka meron siyang ibang problema. Normally kasi lumalabas na lang siya after medyo sagad na yung stocks natin. So makita mo dito, mahina. Mahina talaga kasi yung dapat ito na yung reversal niya, itong Dow G. May Dow G siya dito pero tingnan mo, nag-bearish engulfing candle pa. So mayroon din sigurong ininda si GJS na hindi natin makita kasi parang breakdown ulit yung price niya dito. So ang pinaka next na support, parang pandemic GJS natin. Ito, itong kandila ng pandemic, which is malapit sa 27 pesos yung previous na pandemic
price naman natin sa kanya. Pero kung susundan ko yung trend niya, ito kung susundan ko lang yung trend niya dito, ito yung pinaka-trend niya, di ba? So mga 24 yung sinasabi niya, o baka mas mababa pa, 23. So tanggalin ko muna to kasi meron pa naman siyang konting support. Tignan na lang natin bukas kung yan nga yung trend niya o baka ganito yung trend na ipapakita nitong si GGS natin. Pero ang confirm lang natin sa kanya, breakdown, and wala pa siyang support. So 6%. Tignan natin bukas kasi value stocks naman to. Nagtatakbuhan lang kay GGS natin. So negative 6.09%. Wala din pong news na nakita tayo. Okay? So RCI, baka meron na to may namimili niya yata si Leandro. Kasi makita mo is 20 million ulit yung ano niya, traded value. So 2 days na. At nag-up siya ngayon ng 10.56%. So medyo nakakahinga na yung mga naiwan dito sa bandang taas kasi from 44, 46%, naging 28% na lang siya. Laki din ng alit ng kandila pero laki niya, no? Umabot siya ng 27% for the last 2 days na nagkaroon siya ng bounce. So nag-establish siya ng support dito. Maganda, medyo bumalik siya. So ang kailangan naman is mabasag niya tong MA9 na siya Pero ito yung pinaka-resistance niya siguro in the short term is MA20. Kasi na-break yung yung trend natin sa kanya last time. Okay, so tingnan natin kung ibabalik siya ng mga traders. RSI is slightly below ng 50 and nag-start na mag-recover yung MACD formation natin. Okay, so 10%, good vibes na naman yung mga nag-trade kay RCI. Catalyst-wise, wala pa. Next, plus. Okay, so DG Plus natin is matunog siya, 3.3%. Ito kasi, laki ng ano niya, laki ng buyer niya, 32.85 million. So, meron talagang pumupundo kay Plus kasi okay na okay nga naman kasi yung ano niya, yung mga earnings niya. Ayan, so ano bang bagong business nitong si Plus natin? So, nagtatry siya mag-breakout ulit. So, all-time high. Tama ba? Ayan, parang all-time si Plus natin, tignan natin. So, yan na yung pinaka-support sa conso area. Adjust natin kung medyo malayo. Ayan. Mali na paglagyan ko ng ng line kasi ginuguhit ko yung niya, yung trend dito sa bandang baba. So, parang may trend siya. And ascending triangle pa rin naman siya. So, maganda makita breakout dito sa 14, 15 pesos para dumiretso ulit yung trend para dito kay Plus. Pero parang bullish pa rin naman talaga siya kasi nga nag-bounce na pala siya dito sa RSI 50 level natin. So medyo nag-start na rin mag-recover si MACD formation. So maganda makita mag-breakout para wala na kasi resistance ulit dito sa bandang taas. Next, si Paring Lotto. So yun na po yung catalyst natin. Okay na yung e-Lotto niya. So kaya nagkaroon siya ng gap up June 19. Hindi niya pinansin kahapon yung balita, no? Ngayon lang niya pinansin. So on the way ulit tayo para sa try na breakout. Kasi double tap tayo dito last time. Tignan natin bukas kung aabot tayo dyan. Immediate support natin is 4.24. So 9.66% si Lotto. 2.2 million net foreign buy, mga locals, yung buyers natin sa kanya. So on the way siya ulit para mag-try na mag-breakout dito sa 5.14. Good news kasi yung yung business Ba't pangit yung niya? Pangit pala yung first quarter nito si Lotto. So anyway, meron naman siyang catalyst. So pa rin tayo, good vibes pa rin tayo kahit medyo red yung candle. Either kung medyo pangit talaga, close the gap ng konti, MA20 or dito sa 4.3 pero may good news siya So more on the upside yung in-anticipate natin kay Lotto. Okay, so congrats, 9% din yan. And lastly, si Web nabuhay ulit. Parang hindi ba sumasabay lang si Web sa kasi gaming company din to, di ba? So parang sumasabay lang yata kay kay dito kay Lotto natin. So kaya hindi natin wala naman ng balita na lumabas sa kanya So nang trap nga siya ng 2 araw. Laki din yan So shakeout din yan. 14% na drop and then nag-retest, nag-close ng konti yung gap niya and then nag-bounce. Nag-bounce na siya. So laki tuloy ng trading range natin dito kay Web. From 1.9 papunta kasi nag-collapse siya dito 1.9 papuntang 2.
25. Ayan, buhay na buhay ulit yung indicators natin sa kanya kasi yung RSI is okay and then parabolic pa rin naman yung MACD formation naman natin sa kanya. So 8.42%, meron siyang 30K net foreign sell. Okay, so balik tayo sa PSE. So sobrang tablay pa rin overall ng market natin, although yung mga magaling mag-trade. Congrats po sa inyo kasi sina RCI, di ba? Nag 20% in just 2 days lang ng galaw. And then meron pa rin naman pa isa-isa, di ba? Converge plus Lotto na bumubuhay dito sa market. Pero ang overall picture, nasa bad side si PSE kasi nga hindi natatapos yung net foreign sell natin sa kanya. Okay, so observe natin bukas paano pwedeng mangyari yan. As usual, bakit akong close? Please don't forget to subscribe sa channel natin. Join ka lang dito sa trading group. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guides sa trading, Philippine markets. Sali lang po kayo. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.